Sa isang malawak na lugar, tinititigan ni Michael ang magagandang kulay sa kalangitan. Biglang may bumaril at sumisigaw ang isang babae, dahilan upang biglang magising si Michael. Nang gabing iyon ay pumunta si Michael sa kasino kung saan 3 buwan na siyang nagtatrabaho. Sa ngayon ay natutunan na niya ang buong layout at ang lokasyon ng bawat camera. Nakipagkaibigan siya sa lahat ng empleyado sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanilang mga gusto at pang-araw-araw na gawain, naging pamilyar din siya sa mga regular na kliyente. Ang pagiging isang mabuting empleyado ay nagpapahintulot sa kanya na maglingkod sa mga VIP na kliyente at kung minsan ay nakakarinig siya ng kumpidensyal na impormasyon. Pagkatapos ng kanyang trabaho, tinanggal ni Michael ang lahat ng prosthetics na isinusuot niya sa kanyang mukha upang maprotektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Lumalabas na siya ay isang con artist at nagtatrabaho siya sa kasino para makakuha ng lihim na impormasyon. Naglalagay din siya ng maliliit na gadget sa iba't ibang machine at mesa. Pagkatapos ng 3 buwan na pagsusumikap, sa wakas ay handa na siyang manalo ng pera. Nakasuot ng ibang disguise, pumasok siya sa kasino at ginamit ang kanyang telepono upang i-activate ang nakatagong gadget na nagpalipad ng mga card mula sa shuffle ng machine. Pagkatapos ay pumunta siya sa mesa kung saan ginamit niya ang kanyang magnetic dice para manalo dahil kanina ay nag-install siya ng pindutan na nagpapahintulot sa kanya na baguhin ang resulta. Sunod, pumasok siya sa silid ng isang VIP na kliyente na natutulog dahil nilagyan ni Michael ng pampatulog ang kanyang inumin kanina sa trabaho. Pagkatapos ng gulo na ginawa niya gamit ang mga card, ililipat ang mga VIP player sa pribadong silid kaya ninakaw ni Michael ang gold pass ng lalaki at ang kanyang mamahaling damit. Pagkatapos ay agad na pumunta si Michael sa elevator at may inilagay na chip sa control panel. Nang makita siya ng empleyadong naglilipat ng mga bagong card, nagkunwaring nawawala si Michael at sinubukang magsampa ng reklamo bilang isang VIP, kaya pumayag ang empleyado na dalhin siya sa tamang palapag sa elevator. Pagkatapos ay ginamit muli ni Michael ang kanyang telepono upang ihinto ang elevator at patayin ang mga ilaw. Habang sinusubukan ng empleyado na humingi ng tulong, pinalitan ni Michael ang kahon ng mga bagong card ng sarili niyang kahon na itinago niya doon kanina. Maya-maya, muling ini-activate ni Michael ang lahat at tuluyang pumasok sa VIP room kung saan siya ay umupo sa main table kasama si Alex. Nagsuot din si Michael ng espesyal na salamin na nagbibigay daan sa kanya na makita ang mga numero sa card na ipinalit niya. Nang magsimula ang laro, sinadya niyang hindi siya manalo sa bawat round para maiwasan ang hinala at mas tumaya ang iba pang mga manlalaro. Biglang nagbago ang mga barahan ni Michael nang hindi niya napapansin at itinaya ang lahat ng perang napanalunan niya. Ganoon din ang ginawa ng iba pang mga manlalaro at nakaramdam si Michael ng kasiyahan. Gayunpaman, nabigla siya nang makitang natalo siya dahil hindi ito ang parehong mga numero. Ang ikatlong manlalaro ang nanalo ng lahat ng pera at huminto sa laro upang hindi ito mawala. Nang maghinala, sinundan siya ni Michael sa pasilyo at kinuha ang maleta na may pera mula sa kanya, ngunit tanging mga papel lamang ang nakita niya. Biglang kumislap ang mga ilaw at nagiba ang mukha ng lalaki na nagpapakitang hindi siya ang manlalaro at maling lalaki ang sinundan ni Michael. Sa sandaling iyon ay dumating ang mga gwardya at hinuli si Michael habang pinapanood niya si Alex na tumakas ng hindi napapansin. Pagkatapos ay itinali si Michael sa isang upuan sa storage room at sinuntok siya ng isang gwardya bago nagtanong ang may-ari ng kasino na si Victor tungkol sa pera. Nang subukan ni Michael na kumilos bilang VIP na kliyente, muli siyang sinuntok. Kaya sinubukan niyang ipaliwanag na ibang con artist ang kumuha ng pera. Hindi naniniwala sa kanya si Victor at binigyan siya ng 1 linggo upang ibalik ang pera o magkakaroon ng hindi magandang kahihinatnan. Pagkatapos, naglakbay si Michael sa isang plain casino sa gitna ng kawalan kung saan tinutukan siya ng baril ng gwardya. Gayunpaman, umatras sila nang salubungin si Michael ng kanilang amo na si Leon bilang matagal ng kaibigan. Habang nagsasalo sila sa ilang inumin, napansin ni Michael ang isang kwintas na may simbolo na tumutugma sa tato ni Alex. Nagtanong siya tungkol sa kahulugan nito, ngunit gusto munang malaman ni Leon ang nangyari. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Leon na may mga taong tulad ng mga psychic at mangkukulam na ipinanganak na may kakayahang sumisid sa kanilang kamalayan na parang isang espesyal na silid kung saan sila ay pinahihintulutan na gumawa ng supernatural na aktibidad. Sa kaso ni Alex, tila may kapangyarihan siyang baguhin ang mga bagay na nakikita ng ibang tao. Gamit ang isang libro na may mga drawing na kumakatawan sa alamat, ipinaliwanag ni Leon na ang lahat sa mundo ay nakatali sa isang collective subconsciousness at lahat ng mga alamat ay nagmula doon. Ang mga taong may espesyal na kapangyarihan ay maaaring umalis sa kanilang kamalayan at pumasok sa collective subconsciousness.
Ito ay katulad ng isang alternatibong universo na nagbibigay sa tao ng akses sa walang katapusang mga posibilidad at lahat ng pinagsama-samang kaalaman ng sangkatauhan. Ang mga normal na tao ay maaari ding makapasok sa lugar na ito ngunit hindi sila makakalabas ng walang espesyal na agimat na gumagana bilang isang compass. Tumawa si Michael dahil hindi siya naniniwala sa alinman sa mga ito at nagalit si Leon, kaya ibinigay niya kay Michael ang aklat na naglalaman ng listahan ng mga taong may kapangyarihan at sinabihan siyang hanapin si Alex ng mag-isa. Kinabukasan ay nakipagkita si Alex kay Gordon at ibinigay sa kanya ang pera. Pagkatapos ay ipinahayag ni Gordon na mayroon siyang compass at hiniling kay Alex na turuan siya kung paano gamitin ang magic door. Gayunpaman, tumanggi si Alex na nagpaliwanag na natutuwa siyang makatrabaho si Gordon at ayaw niyang mawala siya doon. Kakailanganin ni Gordon ng isang partner na pinagkakatiwalaan niya upang tulungan siyang mag-navigate. Bumalik kay Michael, tinanong niya si Leon tungkol sa mga tao sa listahan at nanumpa si Leon na totoo sila dahil nakita niya mismo ang kanilang kapangyarihan. Nagbigay ito sa kanya ng ideya, makukuha niya ang pera sa pamamagitan ng mga taong may kapangyarihan upang talunin ang kasino. Una, nandyan si Eric, anak mayaman na may telekinesis at ayaw magtrabaho. Nariyan din si Tony, isang taxi driver na kayang kontrolin ang mga electronic device. Kadalasan, maliliit na bagay lang ang ginagawa niya, tulad ng pagpapabilis sa pagtakbo ng metro, pagpapalit ng mga traffic light, o pag-activate sa mga sirena ng sasakyan ng pulis. Pareho silang binisita ni Michael at madali silang nakumbinsi na sumali sa espesyal na koponan upang makakuha ng napakaraming pera. Sunod, nariyan si Kevin, isang hypnotist na ipinadala ng mga magulang sa mental institution. Malaki ang kinikita ng mga doktor sa kanya dahil pinoprogram niya ang mga tao para gamutin ang kanilang depresyon. Binisita siya ni Michael sa institusyon at kinumbinsi siyang tumakas kasama niya. Nang makita sila ng nurse at sinubukan silang habulin, lumikha si Eric ng pagkagambala sa pamamagitan ng paggawa sa iba pang mga pasyente na magsimula ng protesta na humihiling ng mas magandang kalagayan ng pamumuhay. Habang hinaharangan ng mga pasyente ang daanan ng mga nurse, ginamit ni Tony ang kanyang kapangyarihan para magnakaw ng ambulansya at binuksan ang gate upang makatakas ang grupo. Kinabukasan, nagsanay sila kung paano gamitin ang kanilang kapangyarihan para mandaya sa kasino at kung anong mga kilos ang gagamitin para mag-usap ng tahimik. Gagamitin ni Eric ang kanyang telekinesis upang ilipat ang mga dice at sa kanyang subconscious space, makikita siyang iginagalaw ng mano-mano ang dice. Ihihipnotismo ni Kevin ang iba pang mga manlalaro o ang mga empleyado at ang kanyang subconscious space ay nagpapakita na siya ay nagmamanipula ng ice statue. Pinakahuli ay kailangang asikasuhin ni Tony ang mga camera. Nang gamitin niya ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang subconscious space ay tila isang bagyo na may mga chips na lumulutang sa kanyang paligid. Naglaro sila ng ilang laro kasama ang mga tao ni Leon at sa una, naging maayos ito, ngunit sa lalong madaling panahon ay naging magulo. Habang hindi sinasadyang nabulag ni Kevin ng isang empleyado, ang isang kliyente ni Leon ay nataranta nang siya ay matalo at inilabas ang kanyang baril. Natakot si Tony at hindi sinasadyang na short circuit ang camera. Tumakbo si Michael upang harapin ang galit na kliyente at pinakalma siya bago nagpa siya na kailangan nila ng isang mas mahusay na paraan upang magkaroon ng komunikasyon. Kinabukasan, dumalo si Michael sa libing kung saan ang isang grupo ng nagdadalamhating kababaihan ay hinaharas si Veronica, humihingi ng tulong sa kanya. Biglang may humintong sasakyan sa malapit at may lumabas na mga lalaking nakaitim. Tumakbo palayo si Veronica dahil sa takot at nahulog ang kanyang headphone, kaya kinuha ito ni Michael. Nang lumitaw ang pangalawang kotse na may mga misteryosong lalaki, si Veronica ay nagtago sa loob ng abandonadong gusali at hinintay na umalis ang mga lalaki. Pagkatapos ay ibinalik ni Michael sa kanya ang headphone, sinabing hindi siya isa sa mga lalaking iyon. Sinubukan ni Veronica na umalis ng walang salita kaya sinundan siya ni Michael para magtanong. Gayunpaman, nababasa ni Veronica ang isip at sinabing hindi siya interesado sa kanyang plano. Sa sandaling iyon, nahanap sila ng isa sa mga lalaki at pinigilan siya ni Michael habang tumatakbo si Veronica. Na-corner siya ng iba pang mga lalaki sa isang eskinita, gayunpaman, lumitaw si Michael sa bubong at tinulungan siyang makatakas. Kinabukasan ay sinunod ni Gordon ang mga tagubili ni Alex na magsimula sa kanyang pagsasanay. Nahanap siya ng isang hypnotist at mabilis na ipinadala siya sa mundo ng kawalan ng malay, kung saan ngayon ay may kapangyarihan si Gordon na kontrolin ang sinumang tao na gusto niya. Habang si Gordon ay walang malay sa lupa, pinilit niya ang pintor sa kalye na gumawa ng kopya ng isang sikat na painting.
Pagkatapos ay kinontrol ni Gordon ang empleyado ng museo at pinakilos siya na ipagpalit ang peking painting para sa tunay na malapit nang ilipat sa ibang museo. Habang ang peking painting ay dinala sa van, nagising si Gordon at binili ang tunay na sikat na painting mula sa nalilitong pintor sa halagang ilang pera lamang. Wala sa mga taong kinontrol niya ang nakakaalala sa nangyari. Bumalik kay Michael, ipinakilala si Veronica sa natitirang bahagi ng grupo na nagpapaliwanag na maaari siyang magbasa at magpadala ng mga iniisip ng tao. Ipapasa niya ang mga tagubili ni Michael sa iba habang naglalaro sila. Upang magsanay, sinabihan siya ni Michael na pumasok sa kanyang subconscious space na mukhang kakaibang kagubatan. Pagkatapos ay inisip niya ang tungkol sa pagdalaw ni Eric sa malaking kampana ng lungsod, kaya ipinasa ni Veronica ang mensahe sa isip ni Eric. Pagkatapos gawin ito ni Eric, gusto ni Michael na tumakbo ang dalawang tao habang sumisigaw para humingi ng tulong kaya ipinasa ni Veronica ang mensaheng iyon kay Kevin na mabilis na isinagawa ito. Sinabihan si Tony na i-short circuit ang karamihan sa mga ilaw sa lugar, dahilan para matakot ang mas maraming tao at lumipad ang lahat ng mga ibon. Pinakahuli, hiniling ni Michael kay Veronica na sabihin sa mga tao sa kalye na may paparating na lindol. Habang ipinapasa ni Veronica ang mungkahi, ang kombinasyon ng kanyang mga salita at lahat ng kakaibang bagay na dulot ng iba ay nakumbinsi ang mga tao na may nangyayaring lindol. Nagtakbuhan ang lahat hanggang sa koponan na lang ni Michael ang natira. Pagkatapos, nagnakaw si Michael ng ilang inumin mula sa restaurant habang ipinapaliwanag ang kanyang plano. Papasok sila sa kasino na may mga pekeng pagkakakilanlan at bawat isa sa kanila ay darating sa iba't ibang oras maliban kay Veronica na magpapanggap na fiancé ni Michael. Nangangahulugan ito na kailangan nilang mamili ng mga magagarang damit at pumunta sa stylist para makapag-makeover. 2 araw na lang ang natitira, ang koponan sa wakas ay pumunta sa kasino. Si Michael ang gumaganap habang si Veronica ay nagpapanggap na fiancé, sa paraang iyon ay makakapag-concentrate siya sa pagpasa ng mga mensahe sa paligid. Si Tony ang nag-aasikaso sa mga camera habang naglalaro ng mga slot na minamanipula rin niya. Si Eric ay kabilang sa mga kalaban ni Michael na sinasadyang matalo ang lahat para manalo si Michael. Nang sapat na ang panalo niya sa mesang ito, lumipat sila ni Veronica sa ibang lugar kung saan kinokontrol ni Kevin ang empleyado. Sa una, maayos ang plano, ngunit si Eric ay umiinom ng sobra at napagod sa pagkatalo, kaya sinimulan niyang manipulahin ang roulette para manalo rin ng pera. Sinimulan din niyang kausapin si Michael ng malakas sa halip na ipadala ang kanyang mga iniisip. Sa mga slot, naging masyadong masigasig si Tony at nagsimulang kontrolin ang napakaraming machine sa parehong oras. Naghinala ang mga gwardya kaya kinaladkad nila sina Eric at Tony palayo, ngunit nang papasok na sila sa elevator, nandoon ang iba pang grupo. Hinipnotismo ni Kevin ang mga gwardya para umalis at nagtago ang koponan sa loob ng elevator para mag-usap. Pinagalitan sila ni Michael sa kanilang ginawa at ipinaliwanag na maaari silang mamatay dahil sa pandaraya. Pagkatapos, sumang-ayon ng koponan na sundin lamang ang mga tagubili ni Michael at lumipat sila sa huling talahanayan. Itinaya ni Michael ang lahat habang kinokontrol ni Tony ang camera, si Kevin ang nag-aasikaso sa empleyado, at si Eric ang nagmamanipula ng dice. Naging maayos ang plano at nanalo si Michael ng $10 milyong. Pagkatapos ay pumunta ang grupo sa dalampasigan upang magdiwang na may kasamang mga inumin at bonfire, bagamat si Veronica ay nakaupo malayo sa kanila. Pinuntahan siya ni Michael at ipinaliwanag na maaari silang magtulungan ng ilang beses upang makakuha ng mas maraming pera, ngunit hindi interesado si Veronica. Nagkaroon ng pagtatalo at parehong ininsulto ang isa't isa. Samantala, naghapunan si Alex kasama si Gordon at ipinaalam sa kanya na dapat nilang kanselahin ang kanilang mga aralin. Iginiit ni Alex na hindi siya maaaring magpatuloy sa pagtuturo sa kanya hanggat hindi nakakakuha ng partner si Gordon. Pagkatapos ay nagtanong si Gordon tungkol kay Michael at sinabi sa kanya ni Alex ang tungkol sa bagong koponan. Hindi nasisiyahan si Gordon na marinig ito at ibinalita na kailangan nilang makialam. Kinaumagahan, nasa kalsada ang koponan nang bigla silang hinabol ng isang SUV. Nang maunahan sila ng misteryosong kotse, nagmaneho si Tony sa paligid nito at sinubukang layuan ito para lamang sumali sa paghabol ang pangalawang SUV. Sa loob ng ilang minuto, pinalibutan ng mga SUV ang sasakyan at pinilit na huminto si Tony sa gitna ng kalsada. Lumabas si Victor kasama ang kanyang mga tauhan, hinuli ang buong koponan at itinali ang kanilang mga kamay. Ipinaliwanag ni Michael na mayroon silang pera, gayunpaman, mas interesado si Victor sa kanilang mga kapangyarihan. Dahil walang kakayahan si Michael, dinala siya sa gilid ng bangin at binaril, kaya gumulong ang kanyang katawan pababa sa kakahuyan.
Nasaktan ng grupo na panoorin ito at nagtago sila sa kanilang mga subconscious space upang magdalamhati. Ang hindi nila alam, ito ay isang pakulo lamang. Si Michael ay ligtas at dinala upang makita si Gordon na lumilitaw na kanyang ama. Pinutol ni Gordon ang mga lubid mula sa mga kamay ng kanyang anak at nagalit si Michael nang malaman niyang ang kanyang ama ang nasa likod nito. Pinigilan siya ng mga gwardya habang ipinapaliwanag ni Gordon na binaliwala siya ni Michael sa loob ng 10 taon at ito ang tanging paraan upang makuha ang kanyang atensyon. Pinaalalahanan din siya ni Gordon na noong bata pa si Michael ay nangarap silang mahanap ang espesyal na pinto at ngayon ay alam na niya kung nasaan ito. Maya-maya sa kasino ni Victor, si Tony, Kevin, at Eric ay pinilit na magtrabaho bilang mga empleyado para matalo ang mga kliyente. Isang hapon nang bumalik sila sa kanilang mga silid, may nakita silang tubero na nagtatrabaho sa kanilang banyo. Ito pala ay si Michael na nakabalat kayo na napansing wala si Veronica. Ang iba ay nagpaliwanag na tumanggi siyang magtrabaho para kay Victor at siya ay nakoma hanggang sa oras na ito dahil hindi siya umalis sa kanyang subconscious space mula nang makita niya si Michael na di umano ay namatay. Nang gabing iyon, ang mga ilaw ay kumikislap sa itaas ng mga mesa ng laro habang pinaligiran ng koponan si Victor upang ipahayag na sila ay nagbibitiw. Agad silang dinala ng mga gwardya sa isang silid at iniwan ng isang baguhan upang magbantay sa pinto, hindi napansin na ito ay si Michael. Pinalaya niya ang kanyang mga kaibigan at pagkatapos ay ibinahagi ang kanyang kaalaman tungkol sa kasino para gumawa ng plano. Pinilit ni Kevin ang isang gwardya na gamitin ang kanyang keycard sa electronic lock habang si Michael ay gumamit ng ninakaw na susi upang iwanan ang mga elevator na natigil sa basement. Ang sunod na pasilyo ay may harang na mga laser, kaya iniwan ni Michael ang mga lalaki upang asikasuhin ito habang hinahanap niya si Veronica. Nagsuot siya ng mask na iniwan niya doon kanina at naghagis ng bombang may gas para patulugin ang bantay, pagkatapos ay iniligtas niya ang walang malay na si Veronica mula sa kanyang silid. Sa pasilyo, pinatay ni Tony ang isang grupo ng mga laser, ngunit hindi niya nagawang patayin ang lahat ng ito. Gayunpaman, may sapat na puwang para maingat na gumalaw si Eric sa pagitan ng hindi sila nahahawakan. Nagawa niyang makarating sa kabilang panig at nakita niya ang safe ng kasino, kaya sinimulan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para pilitin itong buksan. Namatay ang mga laser, ngunit nag-trigger ito ng alarma. Habang muling nakipagkita si Michael sa koponan ay sinubukan ng mga gwardya na maabot ang pasilyo, ngunit nalaman nilang hindi gumagana ang mga elevator at nagpaputok sa kanila ang nang na-hypnotize na empleyado. Mabilis nilang pinabagsak ang lalaki at ang mga gwardya ay pumasok sa pasilyo kasabay ng pagbukas ni Eric sa safe, kaya ang koponan ay nagmamadaling pumasok at nilock ang pinto bago sila maabot ng pamamaril ng mga gwardya. Sinabi ni Victor sa kanyang mga tauhan na patayin ang koponan sa sandaling lumabas sila. Pagkatapos, inanunsyo ni Michael na tapos na ang kanilang plano maliban kung magigising nila si Veronica. Sinubukan ng iba na balaan siya na maaari siyang mamatay kapag pumasok siya sa subconscious space dahil wala siyang kapangyarihan, ngunit gusto pa rin ni Michael na gawin ito. Pagkatapos ay hinipnotismo ni Kevin si Michael na lumitaw na lumulutang sa puting espasyo. Ang mga mahahalagang bagay mula sa kanyang buhay ay lumulutang sa paligid niya at naririnig niya ang mga pag-uusap mula sa nakaraan na nagpaalala sa kanya sa pagkamatay ng kanyang ina at lahat ng mga ilegal na trabaho na ginawa niya sa mga nakaraang taon, kabilang ang oras na ginugol niya sa bilangguan. Naririnig din ang boses ni Veronica na tinatawag siyang makasarili. Lumitaw ang isang pinto at tumawid si Michael, nahulog sa malawak na lugar na may maraming pinto at magagandang kulay sa kalangitan. May paparating na bagyo kaya tumakbo siya para maghanap ng mapagtataguan sa likod ng isang pinto. Mabilis siyang naabutan ng bagyo at muntik na siyang tamaan, ngunit nagtaas siya ng kamay at nag-freeze ang bagyo. Sa isang kilos lang, hinayaan niya itong bumagsak sa lupa at nilinis ang paligid. Sunod, umupo si Michael sa lupa at nag-concentrate sa mga alaala niya kay Veronica. Biglang nagsimulang pumutok ang lupa at nag-iba upang baguhin ang paligid patungo sa lungsod. Umakyat si Michael sa hagdan at nakita si Veronica na nakatitig sa mga kulay sa kalangitan. Nang subukan niyang lumapit, nakita niya ang isang force field na nakapalibot sa kanya. Hinampas niya ito ng ilang beses habang sumisigaw, ngunit hindi nag-react si Veronica. Sinubukan ni Michael na ipadala ang kanyang mga iniisip. Ito ay naging sanhi ng pagbagsak ng mga gusali at siya ay lumitaw sa tigang na lupain sa ilalim ng ulan. Pinoprotektahan pa rin ng force field si Veronica, ngunit ngayon ay naririnig niya siya. Sinabi niya na ayaw niyang bumalik sa totoong mundo dahil walang naghihintay sa kanya. Sinubukan ni Michael na ipaliwanag na buhay pa siya ngunit hindi siya naniniwala sa kanya, kaya ipinadala niya ang alaala ng araw na nagkita sila.
Nangyari muli ang paghabol at nang lumitaw si Michael sa bubong, sinabi niya sa kanya na si Veronica lang ang mayroon siya. Hinawakan ni Veronica ang kanyang kamay at dinala ang dalawa sa field kasama ang lahat ng mga pinto. Nagsalo sila ng halik bago umalis si Veronica sa isa sa mga pintuan, dahilan upang magising siya sa totoong buhay. Gayunpaman, dahil ito ang unang pagkakataon ni Michael, dapat niyang mahanap ang sariling paraan na makalabas. Isang flashback ang nagbunyag na itinuro ni Gordon kay Michael ang lahat ng tungkol sa subconscious space at gusto niyang maging partner niya ang kanyang anak. Sa paraang ito, makakapagsimula sila ng negosyo ng magkasama gamit ang mga pinto. Ibinigay din niya sa kanya ang compass at nangakong magpapadala ng tulong. Sa kasalukuyan, nakita ni Michael si Alex na lumabas sa isang pinto at nagsimulang sumunod sa kanya habang ang lugar ay nagiging kasino. Sinundan ni Michael si Alex palabas at magkasama nilang pinanood ang eksena ng kanyang inaakalang kamatayan. Inilagay ni Alex ang kanyang sarili at si Michael sa alaala habang ipinapaliwanag kung paano ma-access ang isip ng isang tao. Sa sandaling iyon ay nagising si Michael sa safe at ibinalita na aalis sila dala ang pera. Ini-deactivate ni Tony ang lock at bumukas ang pinto, ngunit walang laman ang pasilyo. Lumalabas na habang nasa subconscious space pa lang siya, pumasok si Michael sa isip ni Victor at pinaniwala siyang nakatakas na ang koponan dala ang pera. Sinabihan ni Victor ang kanyang mga gwardya na sundan sila, ipinaliwanag ang walang laman na mga pasilyo. Ang koponan ay madaling nakatakas dala ang pera at nakipagkita kay Alex sa beach. Sinabi niya na mayroon siyang mungkahi para sa kanila habang ang isang tao sa malapit ay nagpapalabas ng apoy sa kanyang kamay. Makalipas ang 3 buwan, pumayag si Michael na gumawa ng isang trabaho kay Gordon bago sila ipinadala ng 2 hypnotist sa subconscious space. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.